Uy, partner, nasa linya na po pala natin. Si Sir Carlo Oñate, ang spokesperson po ng TUCP. Magandang umaga po, Sir Carlo. Good morning. Magandang umaga din po sa inyo at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay ngayong araw po ng paggawa. Carlo, ang sabi ng DOLE, yun daw pong desisyon sa mga petition ninyo para magkaroon ng 1,200 daily minimum wage. Sa July pa raw nila ilalabas at baka ang tanong nun aprubahan kaya yung 1,200. Alam niyo naman po, no, since 1989 tayo may regional wage board. Lagi naman pong ibibigay niyan, barya-barya. At sinasabi nila, once a year lang sila pwede magbigay ng aumento. Pero malinaw naman, pati sa batas, na kung may supervening event, kagaya ng matinding pagtaas ng presyo o krisis, ay pwede pong agarang magpasa ng aumento sa sweldo. Kaya wala na po kaming pag-asa at inaasahan dyan sa ating regional wage board. Kami po ay tinahak na namin yung Kongreso at kami po ay muling nag-file ng 200 pesos legislated wage hike bilang salbabida po sana para sa ating mga manggagawang minimum wage earners. So at least hindi naman 1,200 daily kahit papano. Kumbaga plus 200 lang sa existing na minimum wage ngayon ang gusto ninyong aprubahan nila o isabatas nila, Carlos. Opo, no, yung 1,200, yan po yung estimated na living wage. Na yan po ay karapatan nakalagay sa saligang batas para sa ating mga manggagawa. Ngunit batid naman din po natin yung ating mga pangangailangan at kapasidad din ng ating mga employer. Kaya ito pong 200 pesos wage increase ay unang hakbang po tungo sa tunay na sahod na nakabubuhay. Kumusta ba ang sektor ng paggawa ngayon? May Middle East crisis tayo, may mga naunang issue ng inflation, mahirap na pagtaas ng bilang ng mga walang trabaho. Kumusta ba ang sektor ng paggawa ngayon? Opo, no, laging ang tanong happy ba ang Labor Day? Definitely, mas malungkot po ang Labor Day ng ating mga manggagawang ngayon dahil lalo pong lumalala yung ating krisis. Kaya lang yung ating gobyerno petics pa rin. Kaya tayo po ay nananawagan, no, sa gobyerno na wag po tayong maging in denial. Ito po ay crisis mode dapat. At dapat makinig po yung ating mga opisyalis sa gobyerno, lalo po yung Pangulo, kausapin po yung manggagawang Pilipino dahil 4 na taon na pong Marcos administration, walang dialogo sa labor sector. Nako, oo nga, yan nga rin ang sinabi ni Sunny Matula the other day sa programa, hindi pa raw nakikipag-usap ang Pangulo. Hindi kaya busy lang masyado ang Pangulo, lalo ngayon may krisis? Ang ating pong Pangulo, nung walang krisis po, hindi rin niya kinausap yung ating mga manggagawa. Ngayong may krisis po, dapat lalong may dahilan para kausapin po yung sektor ng uring manggagawa. May magawa kaya ang Pangulo? Dito sa mga nare-request ninyo, kung dumadaan naman ito sa Regional Wage Board at sa mga pag-aaral ng batas. Pag gusto po ng Pangulo, lagi pong may paraan. Kung isi-certify as urgent po niya, yung legislated wage increase, yung tax reform, tanggalin yung VAT, excise tax, lalo para sa ating middle class, mabilis pa po sa alas 4 na maipapasa po yan ng Senado at Kongreso. Right. Ayan. Sa bandar yan, Carlos, yung mga manggagawa natin na umaasa dun sa, sabi, ayuda, dahil dito sa krisis na to, mukhang wala rin yatang nangyari. Ano ba ang gusto niyo diyan? Paano ba ma-address? Kasi yung mga 4Ps, yung mga medyo mga walang trabaho nabigyan yung mga manggagawa mukhang wala. Opo, no, yan yung una naming pinoint out, day 1 pa lang ng giyera, na dapat yung ating mga minimum wage earners na sila po ay poverty wages yung meron, ay dapat mabigyan din po ng wage subsidy, ng ayuda. Hanggat maaari po, no, ayaw ng manggagawa at ordinaryong Pilipino na manlimos. Kaya lang po, no, wala po tayong choice
dahil sa gitna po ng krisis na ito, ayaw ibigay yung sweldo, ayaw ibigay yung decenteng trabaho para sa ating mga kababayan, kaya napupunta po tayo sa ayuda. Pero sa kasalukuyan, alam naman po natin, ayaw natin na yung ayuda magamit lang para sa politika o kaya napakalimitado po. Kahit yung sa mga jeepney, kahit yung sa mga mangingisda, magsasaka, hindi po lahat nabibigyan. Mhm. Hindi nyo ba nami-miss yung yung pagpapakalat ng noon, yung AKAP, di ba? Ayuda para sa mga manggagawa, yung AIX, Program, gano'n. Hindi nyo ba nami-miss yan? Yung mga tupad naman po at yung AIX ng DSWD ay patuloy naman din po mga programa. Pero ang gusto ho talaga ng manggagawa trabaho na may disenteng sweldo, hanap buhay na sila ay hindi endo kundi regular. Yun po talaga yung hinihingi ng ating mga manggagawa. Ayaw naman po nila talaga yung ayuda. Kaya lang, dahil nga ito sa kasalukuyan na ayaw makinig ng gobyerno sa kahit anong demand, yung ayuda ay stopgap measure lamang po. Pero hindi po ito pwedeng maging permanente, lalo na kung gagamitin for re-election. Mhm. Sir Carlos, kasama po ba Ayo. kayo sa mga magkikilos protesta ngayong May 1? Makikiisa Opo, po ba? no? Sa katunayan, kakatapos lamang po ng programa, hindi na po nakarating sa Menjola yung ating mga manggagawa sa ngalan ng National Wage Coalition. Nagprograma na lamang po sa Recto at natapos na po. Yung amin pong estimate noon ay 20,000, pero tingin po namin ay lubos-lubos pong nahigitan po yun. Ito po siguro ang pinakamalawak na pagkilos ng mga manggagawa in recent history, lalo na under the Marcos administration. Teka Carlos, anong tawag nito? Sabi mo, nag-petition na kayo sa Kongreso Congress. para sa dagdag 200, tama ba? Wage. Tama po kayo. Matugunan kaya yan? May inuuna silang impeachment Mhm. Alam niyo po, no, nung 19th Congress, naipasa na ng Senado yung 100, naipasa ng Kongreso yung 200 piso. Ngayong 20th Congress po, isang taon na nakapending yung bill. Hanggang ngayon, wala po ni isang hearing. Kami po ay umaasa na bagamat meron pong tinutugunan silang impeachment, ay may sasabay naman po dahil hindi naman pwedeng kalimutan ng ating mga mambabatas na ang pangunahin nilang tungkulin ay magpasa ng mga batas na makakatulong sa ating mga kababayan. Yan. Sige, naman po. let's hope for the best. Sabi nga, di ba? Okay. Yan lang, wala tayong no choice kundi mag-hope for the best. Ayan. Maraming Maraming salamat Carlos. po. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo lalo sa mga manggagawa sa media. Maraming salamat po.